Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy alias Tutoy. Hinamon si Atong Ang na magpa-lie detector. Kasi tumatanggi pa rin sila Atong Ang, of course, sino ba namang aamin dyan? Di ba? Lalo na ngayon na meron ng mga ebidensya, na mga sako-sakong ebidensya na nakuha sa lawa, sa Taal Lake. Kaya ito ang balita courtesy sa atin ng Frontline with Julius Babaw. Hamon naman ni alias Totoy kay Atong Ang magpa-lie detector test sila. Ngayon, alam na ni Mr. Atonghang na si Dundon Patidungan na hindi na nagsisinungaling. At least kahit papaano napatunayan ko lahat ng sinasabi ko na hindi pagsisinungaling. Hamon pa niya sa negosyanteng si Atong Ang na itinuro niyang mastermind. Magpalay detector kami kung totoong nagsisinungaling ako. Sinubukan naming kunin ang panig ni Ang pero hindi pa sila sumasagot. Gayunman, nauna nang itinanggi ng negosyante na may kinalaman siya sa pagkawala ng mga sabongero. Idinidiin lang daw siya ni alias Totoy dahil hindi niya binigay ang hinihingi nitong pera. Tiniyak naman ng Malacanang na pananagutin ang nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero. Hindi po ito pababayaan, hindi po magkakaroon ng cover-up. Julio, sa isang press conference, sinagot ni PCG Commodore Jeronimo Tovilla yung ilang agam-agam dito nga sa integridad ng mga sako na nakukuha nila sa ilalim ng lawa. Paliwanag ni Tovilla, gutay-gutay na itong mga sako nang makita ng mga diver sa ilalim ng lawa. Pero kinailangan daw nilang balutan yan ng parang net para oras na iahon na ito nila sa lawa ay hindi ito sasabog. Ganito raw kasi, Julius, nang nangyayari kapag masyado nang matagal na nakababad sa tubig ang sako. Sabi rin ni Tovilla, posible ring araw-arawin na ng PCG ang kanilang paghahanap ng bangkay dito sa Taal Lake kapag nagtuloy-tuloy na ang magandang lagay ng panahon. Di nila ito agad inahon mula sa lawa dahil hinintay muna ang isang prosecutor at NBI personnel. Ito pala ang nangyari kahapon dahil namataan daw itong 4 na sako. Ito yung bagong 4 na sako na naroon sa medyo malalim, 72 feet yata ang lalim ng nakuhaan itong 4 na sako. At alas 2 pa ito kahapon ng hapon namataan, pero naiahon nila mga nasa alas 4 na ng hapon dahil nga binalot talaga nila sa itong maliliit na mesh na fishnet para hindi magkawatak-watak yung mga laman ng sako. Kaya yun, merong na ngang medyo marupok na nga ang mga sako sa katagalan. Pero nasabi ko na sa isang video ko na atin tingnan ang nangyari sa Titanic noon. Di ba ang Titanic 1812 yata, 1815 na lumubog ang Titanic sa North Atlantic. At nang madiscover ito, mga ano bang taon yun na-discover? 2018 yata o year 2000. Ay meron pang nakitang mga diary. Merong mga nakitang mga diary pero mababasa pa rin ang mga nakasulat sa diary. Pero marupok na nga ang papel. Pero makikita pa rin. Kaya ganun din ang mangyari sa itong mga remains ng mga sabungero. Ay meron talagang makikita yan. Kahit yung mga sako ay sako pa rin yan sa ilalim ng tubig o dagat kasi matagal ma-disintegrate ang bagay na walang oxygen at walang sunlight. Kapag walang gaanong sunlight at walang oxygen ay hindi mag-oxidize, hindi marurupok kaagad ang bagay. Kaya nga ang mga World War II na mga barko, pandigma, di ba? Makikita pa rin natin sa ilalim ng dagat. Dagat yun kinakalawang, pero hindi gaanong kumakalawang kasi nga walang oxygen. Kung kumpleto yan, may hangin, may oxygen, may sunlight, yun ang mabilis na pagkasira ng bagay. Kaya ang mga nasa ilalim ng lawa na yan ay makikita pa rin yan hanggang sa ngayon. Hindi yan hindi katulad sa ibabaw ng lupa na mas madaling mag-disintegrate ang mga bagay dahil nga mayroong oxygen, sunlight at hangin. At hindi lang yan, mayroon pang acidic na ulan.
Okay, so patuloy tayo sa ating balita, courtesy sa atin ng Frontline. Hindi raw basta pwedeng alisin ng mga sako sa Taal Lake dahil kailangan itong masuri lalo't pwede itong maging ebidensya. Isang sako rin na may lamang gutay-gutay na buto ang natagpuan kahapon malapit lang sa pangpang ng palaisdaan sa Taal. Kapansin-pansin ding kulay itim ang mga buto. May napansin din ng Department of Justice sa itsura ng kalansay. Makikita mo na parang talagang matagal nang nakalubog yun at matagal ng panahon na nakabagsak sa tubig. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung inadod o itinapon sa lugar ang sakong may buto. Sinusuri na ang kalansay para malaman kung ito ba ay sa mga nawawalang sabongero. Again, we still have to certify whether those are human remains or not. No? Nakita yon doon sa shoreline ng Taal Lake. Supposedly, about 24 to 48 hours. Oo. Para malaman natin kung buto talaga yun ng tao. Ang NBI Forensic Team, CIDG at SOCO naglagay na ng command center para sa paglalatagan ng mga sako ng buto na mare-recover sa lawa ng Taal. Habang ginagalugad ang Taal Lake, nasa palaisdaan din ang ilang kaanak na mga nawawalang sabongero. Handa silang magpa-DNA test para i-match sa nadiskubre at madidiskubre pang mga buto. Ito mga kababayan, itong DNA test ay abutin pa daw ng 3 araw hanggang 5 araw bago ma-match sa mga naiwang mga relatives ng nawawalang sabongero. Halimbawa, yung mga buto na nasa sako, kapag na-match ito dito sa kapatid ni John Lasco, ang DNA, ibig sabihin ay si John Lasco na yon. At solve ang kaso, di ba? Kasi isang sabongero lang ang ma-prove ang DNA na siya yun, yung nakuha na buto diyan. Tapos na ang kaso kasi proven na nagtapon nga sila diyan. At hindi na kailangan suyurin pang buong lawa para hanapin pa yung iba. Automatic na yan na talagang totoo ang sinabi ng whistleblower na si alias Totoy. Kaya ito, narito sa lawa ang kapatid ni John Lasco. Grabe. Ang tanging hangad lang nila makuha kahit lang mga buto para matapos na matuldukan na yung kanilang paghahanap at malagay sa komportabling lugar yung mga naiwan na mga buto. Okay, so tapusin na natin ang video courtesy sa atin ng Frontline. Sana yun na yung kapatid ko eh, di ba? Sana siya na yun. Para at least we can finally put him to rest and then kumuha pa rin ng hustisya. Kasi hindi naman nagtatapos lang ito sa makuha yung katawan nila. Kailangan talaga may managot dito sa nangyari rito. Ibang klase kasi talaga eh. Sa panayam ng One Balita Pilipinas kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, sinabi niyang mas lumalakas ang kredibilidad ni alias Totoy dahil magkatugma ang testimonya niya at ang mga ebidensya. Napakadaming documentary, video, CCTV evidence, real evidence na tumutugma sa storya na sinasabi ni alias Totoy. Hindi lamang ito base sa kanyang salita, kundi ito ay suportado. Bagamat sinusuri pa at wala pang kumpirmasyon, naniniwala si alias Totoy na ang mga nakitang buto ay sa mga sabongero. Right, so lalong lumalakas ang kredibilidad ng alias Totoy ni Patidungan dahil nga sa tama yung sinabi niya na mayroong mga itinapon na nakasilid sa sako diyan sa particular na lugar na yan, diyan sa Laurel, sa Batangas, sa malapit sa Taal Volcano. Yung Taal Lake ang tinatawag. Pero tinatanggi pa rin ito ni Atong, kaya magkasubukan kapag papayag si Atong na mag-lie detector silang dalawa, ay dito natin malalaman kung sino ang sinungaling, mga kababayan, di ba? Pero ang lie detector ay hindi yan hindi yan tinatanggap sa korte. Parang pagbabasihan lang yan. Pero hindi tinatanggap kasi merong mga taong magaling mag-control ng emotion at hindi mabasa ng lie detector.
Kaya hindi ginagamit yan sa kaso, pero at least malaman mo kung sino ang nagsinungaling. Di ba mga kababayan? So papatol kaya si Atong Ang sa lie detector? Palagay ko ay hindi. Ano sa palagay niyo mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Ano bang magandang move ni Atong Ang para maipakita niya na siya inosente, o di kaya biglang mawawala ito? Biglang lalabas naman ito sa backdoor ng Pilipinas, di ba? Katulad ng ginawa nila Alice Go, ni Harry Roque, dumaan sa backdoor. Dito yan sa sa Zamboanga ang backdoor ng Pilipinas. Alright, so kung magpaalam na sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong sa aming mga content creator. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli. Paalam.